May mga pusong puno ng kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Ngayong umaga, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Habang ating ginugunita ngayon, sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, ating hilingin sa Diyos ng awa ang lahat ng ating mga pagkakamali at pagkukulang. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na hindi namin binigyan ng tamang pagpapahalaga ang pagkilala sa iyo at pagkabatid sa aming pananampalataya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na ipinagkait namin sa aming kapwa, ang malasakit at pagtulong, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na hindi kami naglingkod, ipinagkait namin ang aming panahon at kakayahan para makatulong sa iba, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nanatiling tapat sa inyo. Maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng iyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi ng pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad. Mga ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin,
at Diyos na walang kubas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yabang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas, ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ang mga pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturing ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Tayo pong mga Katoliko, we are a very traditional people. No? Sa Pilipinas, as a people, bilang mga Pilipino, marami tayong mga tradisyon. Okay? At ang mga tradisyon na ito ay dumaan sa maraming taon na isinasagawa. No? Ito ay minana pa nga natin sa ating mga lolo't lola, sa ating mga ninuno. Ano po? Ang Ebanghelyo ay nag-aanyaya sa atin para balikan yung mga tradisyon na mayroon tayo. Ano po? Mga kasanayan na nakagawian, na ipinamana, no, sa saling lahi. Isang paanyaya ito para tignan kung gaano nga ba ito kalalim na natatanim sa pananampalataya. Ano po? Sa amin dito sa San Felipe Neri Parish, marami kaming ginagawa po dyan. Napakaganda po ng mga tradisyon, no, na nakasanayan kasi 160 years old na ang parokya, and marami kami po na nakasanayan na kinagigiliwan naman ng mga tao. Ano? Pero hindi ibig sabihin na ito ay ginagawa na for many years, ay hindi namin mulit-muli na babalikan, aaralin, ano po, palalalimin ang kahulugan, at ito ay ilalagay sa tamang lugar. Ayan, ano po. Halimbawa, yung mga prosesyon. Ano po? Ang prosesyon, talagang yan ay tradisyon natin. No? Ako lumaki ko sa prosesyon sa Pasig. No? Ngunit ngayon po sa parokya, bawat piyesta na nakaguli ang lagyan ng prosesyon ay aming binabalikan. No? Ang San Felipe Neri ay nasa tabi po ng Boni Avenue. Ayan. Ito ay main artery ng Mandaluyong. No? Cutting Mandaluyong from Pasig to Manila. Ayan, ano. At aming mga napagkasunduan ng mga nakaraang taon, no, na tingnan natin, no, kung magpuprosesyon ba tayo, kailangan ba sa Boni Avenue talaga? Kasi oras na magprosesyon kami doon, sigurado apektado yung traffic. Traffic na nga, lalagyan mo ba ng prosesyon? Inaaral namin, okay lang ba daanan? O baka naman napakadami namang kalsada na makakaiwas. Ayan, yan sa mga aming binabalikan. Ano po? Ayan. Tapos mabalikan pa namin, sandali, ano ba yung magandang oras? No? Kung dati, siguro nung unang panahon, wala pang masyadong sasakyan dyan sa Boni Avenue. Kahit anong oras, pwede. Ay ngayon, pinipili na namin, sandali, baka peak hour yan. Alas 5 yan. No? Baka biyernes pa yan. No? Kahit nga linggo ngayon. Ang hirap na. So binabalikan po namin yan. Ito ay hindi babaliwala, no, sa katuruan ng Diyos, ng simbahan. Hindi nito binabaliwala yung nakasanayan ng pamayanan. Pero ito ay isang paanyaya para aralin, palalimin, ano po, yung ating ginagawa kagaya ng prosesyon, no? Ay gusto mo ba napakahaba ng prosesyon mo pero mas maraming nagmumura sa iyo dahil mga nakasakay sa jeep delay na sila, no? Marami kang napasaya dahil marami nagprosesyon pero hindi mo naman mabilang kung ilan ang nagalit sa iyo. Yan. Ito yung mga nangyayari po yan, no, sa atin bilang isang simbahan na binabalikan po natin. Hindi para baliwalain, isa walang bahala, yung kasanayan over the centuries, bilang simbahan, kung hindi isang pagpapalalim. Ayan, pagpapalawig ng ating pag-unawa sa ating pananampalataya. Ayan, ano. At ito nga yung isa sa mga
tinalakay ng Panginoon sa harap ng mga eskriba at mga pariseyo. Ano po? Ginamit nila ng mga pariseyo at eskriba ang nakasanayan na ipinasa sa kanila para i-criticize, no, yung mga alagad ng Panginoon. Kaya nga ba ang Panginoon, ang galing-galing niya, no? Parang scholarly, pinaliwanag niya. Mula pa noong sinasabi, no, sa inyo ng mga propeta, no? Talagang scholarly, nagkaroon siya ng isang presentation. Para lamang liwanagin dito sa mga eskriba at pariseyo na may mas malalim pa na kahulugan, yung paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng pinagkainan, ng saro, paglilinis ng higaan, may mas malalim yan. No? Hindi tayo doon humuhugot kung hindi yung katuruan ng Diyos ang ating hinuhugutan. Ayan. And it can be fulfilled and practiced maybe in a different way, not the way it was used to be practiced. Ayan. Isa po yung paanyaya sa atin. Ano po? Pangalawa, yung sinabi ng Panginoon, mapagpaimbabaw. By the word itself, ay maliwanag yung mensahe. Napakababaw naman ninyo. No? Mapagpaimbabaw. Skin deep lang. Ano? Mapagpaimbabaw kayo. Mababaw kayo. Alam nyo, ito sakit natin bilang mga mananampalataya. No? Napakababaw natin. Minsan nag-aaway tayo sa tradisyon, no? Sa mga debosyon, nag-aaway sa simbahan, nagtatalo-talo, kung anong kulay, no? Ilang pirasong bulaklak, ilang base ba yan, saan lalagyan ng ilaw. Daan, ano? Yung pagkakasunod-sunod, yan, minsan nagtatalo-talo pa dyan, napakababaw. Ano po? Marami tayong kababawan na nagagawa ano po sa ating pananampalataya ngayon. Maraming pinagtatalunan na kung titingnan natin ay napakababaw lamang. Napakababaw. Mahihiya tayo kala San Pedro, San Pablo, Miki at ang mga kasamahan na martir, na naging martir sa Japan, ano, nung 1500s. Bakit kanyo? Alam naman natin ang kasaysayan na dumating ang Katolisismo sa Japan, dala-dala ng mga Heswita. At hindi naglaon ay dinala ng mga Pransiskano. Ang nangyari po sa Japan, nung ito ay una tinanggap sa nila ang mga misyonero, tinanggap ang katolikong pananampalataya, nung maglao, nagsuspecha na yung gobyerno ng Japan, lalo na nung meron silang nakitang mga armas doon sa ginamit na barko ng mga misyonero, lalong naghigpit sila, no? Nandiyan yung tinorture nila, sila St. Paul Miki, yun ang pinaglakad ng 600 miles yata yun habang tinotorture along the way. Pinapakita sa mga tao, ito mangyayari sa inyo pag lumaban kayo sa gobyerno. Ano po? Ayan, ano? So dahil dito sa kanilang pagmimisyon, sila ay pinahirapan, maraming pinatay. Kasama na nga po yung ating inaalala ngayon. Ano? Sila San Pedro, San Pablo, Miki at mga kasamahan. At nasabi nga ni San Pablo, Miki, nung siya'y mamamatay, basta sigurado ako, bago ako mamatay, sinabi ko ang katotohanan. Iyon. Sinabi ko ang katotohanan. Katotohanan na isang bagay na ating itinataguyod, no, sa ating himpilan, no, at patuloy na pinaanyayahan ang lahat. Namatay siya dahil sa katotohanan. At hindi lamang yon. Nakita niyo kung gaano kalalim sila. Habang sila ay tinutuligsa, habang sila ay ginigipit ng gobyerno ng Japan, akalain niyo ba, lalong dumadami sila. Lalong dumadami. From a few thousands hanggang ng 100,000
dumami sila ng dumami. Makita natin yung lalim ng pagkaunawa nila sa pananampalataya. Nakakahiya, no? Habang inaalala natin ang ating mga santo ngayon sa araw na ito. Nakakahiya dahil minsan tayo ay we are so preoccupied with the externalities, no? Masyado tayong busy on the things that are so skin deep only, habang itong mga santong ito na ating inaalala ngayon ay naghirap at itinaya ang kanilang buhay para lang sa pananampalataya, para sa katotohanan. Okay? Kaya nga ang paanyaya po sa atin at hamon sa atin ngayon ay maging maliwanag sa atin kung ano at saan nag-uugat yung ating mga tradisyon o mga kasanayan. At atin pong palalimin ang ating tugon sa pananampalataya natin sa Diyos. Palalimin po natin at palakasin ang ating sense of mission na mayroon tayo sa Diyos at sa Kanyang minamahal na simbahan. Walang saysayang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo, at wag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong istruktura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway wag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano, naway mapagtanto na makikita sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayong ang iyong mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamahan ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahaing ito katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Ilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong mga martir na sina San Pedro, San Pablo at mga kasamahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay pagdarasal po natin ang ating mga may karamdaman, mga kapatid o ating mga kababayan. Diyos, Ama sa langit, ako ay dumudulog sa iyo ngayon sa isang panahong kailangan kita sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang nilikha mo ako. Sa bawat paghinga ko, tuwing umagang ako nagigising, at sa bawat sandali at oras ng aking buhay, ako ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ding ito, Ama, hinihiling ko na hipuin mo ako ngayon sapagkat kung ako ay iyong nilikha mula sa kawalan, nakatitiyak ako na lilikhain mo akong muli. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu upang sa pamamagitan niyo, ako ay gumaling. Tanggapin mo po ang lahat ng bagay na hindi nararapat mapa sa akin. Hilumin mo ang aking pagiging sugatan, durugin mo at tunawin ang anumang bagay na walang pakinabang sa aking katawan. Buksan mo ang aking mga baradong ugat at muli mong ayusin ang mga nasirang bahagi nito na nagpapahinto ng malayang pagdaloy ng aking dugo. Tanggalin mo ang lahat ng pamamaga sa aking katawan at ang lahat ng impeksyon. Hayaan mong dumaloy sa aking buong katawan ang init ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Palusugin mo ang lahat ng bahagi ng aking katawan upang magamit ko ang mga ito nang naaayon sa iyong pagkakalikha. At sa lahat ng mga ito, Ama, ibalik mo ang aking kalusugan ng aking kaluluwa, puso at isipan nang sa gayon ay mapaglingkuran kita ng buong buhay. Hinihiling ko ito sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Birhen ng Veritas, at sa tagapamagitan ng lahat ng biyaya at ni Kristong aming Panginoon. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bud kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.